po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy nga po na sa mga biyaya na ipinagkakaloob po sa atin. Higit lalo na po yung proteksyon na araw-araw na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, sa amin. At salamat din po kasi may halos kang kupigay bulag-bulan niya nabot tuloy sa kitaon niya panka-practice niya. Finally, nireceive na mo na. Pero patuloy pa rin po kaming dumadalangin na sana wala na po silang mas nga kailangan, kumbaga, kumun naman teklara, release ba? Kasi sa dami-dami po ng mga pinroseso namin, kasi ang mabahay lago papuwi na kailangan kasi wala rin problema yung papuwi-paway. Katun aman, salamat at katawan kasi maski yung mga siguro may budget ya pambiyahe may kasi dua kami na nanay ko. Bayang bang Orbis ang Carlos. Pauntan kami eh. Pero praise God kasi yun nga, natapos na rin kahapon. Ni-receive na yung papers sa death claim namin kay Kati ko. Kaya yun, sa Diyos ko ang papurit pa. Amen. Bilay mo, kasi nalaman, proteksyon, halika na sa katawan, pamilya, kalisara may kambalini, ang mapupulit, nanantambling mong labat-lata. Magtatambling. Salamat ito sa katawan na Mahilig yung magtambling niya talaga na sa mga pamilya ko. Gayon din po sa pinagpapasalamat ko din yung si Ricky kasi mampabunot ko muna yung puno kailangan dahil eksiriyan may kiri pabago to. Salamat ito sa katawan magpulid ang Diyos ng finansya na para malayo na ito. Salamat ito sa katawan talaga napakabuti ng Diyos sa buhay namin sa Diyos ang pagpuri. So magpapasalamat ang Diyos ya. Patuloy na pag-iingat ng Diyos, patuloy na i-iter na Diyos sa katawan niya, kalakasan, buhay at kalakasan ng pamilya, mga anak ko. Tapos yung kagalingan na pinagkalog kay Marjorie, amay masulok lang doon simba ko na kukaw ko nga ali ato kuno makaingas. Ng video call kami, babaga to ya. May numan sila may panukok to talagang diribiso sa panukok to. Tapos sa kuwang ko matsika to, salim sukin, kuwang ko yung may siti-resita para pagpagatil na bagluman, kuwang ko sika to. Tapos, ama na labi, temposan ko numang pachik lakumunta, ama na ti aga untutong din, panukok to mo. Kung umpisa yung puktok talagang diri-diriso, tumakauli. Tanang nga si Diyos, sinalito ni kuno man so minum may sitirsin tapos kin aman kuno so singa tinunday panukok to tapos aga ugip lit abangon kuno alas 10 lang kabosan kan aglara aga ulan mang pa-check up kaya salamat din Diyos sa katawan na kagalingan na pinagkaloob ng Diyos sa kanya at salamat din sa patuloy nga po na binibigay ng Diyos ang grasya ya ito na Diyos ya ago-ag kaya sa Diyos ang pinakamatas na papuri. Kaya, kung maminsan, patumpong-tumpong din yung pag-ubuko. Pero patuloy na nagtitiwala ako, umaasa ako sa Diyos na siya ang kagalingan. Ang Diyos talaga kung humingi ka sa Kanya, ay hindi ka bibiguin, kundi ikinagkakaroon. Nagpapasalamat ako sa pag-iingat ng Diyos sa mga kasama namin, lalo si Ninoy sa Aray Ubugaw yaman isasama data maski at lakas ng ulan o kaya gabi na patuloy na nariyan ang Diyos na kasama nila na hindi nag-iiwan yung nagpapabay sa kanila. Binabalik ko ang pinakamataas na papuri pagpapasalamat sa Diyos. Magulang ko, kapatid ko, kaya pa nagpapasalamat po ako sa mga talaga ko sa Panginoon. Safe po sila. Kahit po yung kapatid ko na nahati po yung bahay niya. Talagang ano po na bagyo. Talagang tinawagan po ng anak ko. Lalo siya po may contact. Sabi
mama, okay lang po sila, andun po sa San Juan. Sa bahay po sila pangat. Pero okay sila. Oo, mama, sabi ng anak ko. Kaya sabi ko, thanks to Lord, talagang hindi mo kami pinababayaan. Nalako ka tayo sa inyo. Kaya salamat Panginoon. At talagang tinitiwala ko po ang buhay po namin, buhay ng pamilya ko. Maraming salamat. Salamat. Nung bagyo na yon, walang ilaw. Ang gamit lang po namin, yung bumili po kasi kami mali na solar. Yun lang po, tapos cellphone. Tapos po, ano po naman po, kasi siyempre yung daming lamok, hindi siya makatulog. Sabi ko, mag-wifi ka na lang, ano siya mag-wifi, ayaw naman niya mag-musket. Lord, paano po ito po? Kailangan po na ano siya makatulog kasi pupulis siya, makarelax. Kaya nagpapasalamat po ko sa Panginoon. Kahit na po napapaypayan po ng manugang ko yung anak ko, nakatulog po siya, nakarelax siya, kasi hindi po ako makatulog kasi po siyempre walang ilaw. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa lahat po ng blessings po sa amin na dumarating. Kahit na po mahirap, lalo sa Tagulan, ang ano po na sa Tagalog, kawit palakol. Sa Pangasinan. Sa Tagalog po. Kaya nakakaraos po kami. At sana po, pag kulay-kulay ang ulam. Tapos po, siyempre po, pag gulay-gulay, siyempre ng anak ko, ang gulay mama, masustansya yan sa gulay. Kaysa mga Karni. Opo. Kaya, yun na po, nagkulay po kami ngayon pala ito kahapon po, yung saging na ginisa sa sardinas. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Diyos po po. kasi ako, ano naman ang pagsubok sa akin. Panginoon, alam mo, nagmahal kita kaya hindi ako susuko. Basta pinagkatiwala ko lang sa iyo. Ay wala naman akong magagawa kung hindi ka lulubin ng Panginoon. Ginawa ko lang, uminom lang ako ng mainit na tubig. Tapos, yun lang. Maya-maya, 4 na beses akong nagsira. Tapos siguro nung naubos na rin yung buwan, nawala. Tinanong niya lang ngayon na sa akin, wala akong pinahin. Pinahin ko na. Ang napasama siguro ka, kung pandesal lang pinahin, hindi ko lang. Ang pinalaman ko yung strawberry jam. Tapos, Di manak na ba? sabi ko, ano ba, expire na kaya yun? O kaya pero hindi pa naman kasi kailan lang Tapos, sabi ko, baka napasama doon sa kumain lang ako ng tinapay. Tapos, uminom ako ng gamot ko. Hindi pa ako kumain ng kanin. Pero tinapay din yun. Oo. Ilabas ng toxin. Kaya salamat sa Lord, talagang ang Diyos talaga. Katulad ng mga patutuo niya. Talagang napakabuti ng Panginoon. Ang ibig sabihin dito. Kasi hindi naman tayo lalago at hindi rin natin magagawa itong ginagawa natin kung wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Kasi ito ang gusto ng Diyos kasi, ang lumawak ang pagkaalam natin sa Panginoon. Kung ano, maunawaan natin, kung itong ginagawa ba natin ay nakakalugod man, naluluwalhati ba natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon nga, sinabi na sa John 3:16 na nga, na minahal niya ang buong sanlibutan. Kaya ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos ay buong sangkatauhan, lahat, walang pinipili. Kaya dapat tayo na tumanggap sa kanyang pag-ibig, ay ganon din sana tayo. Kasi makita rin sa buhay natin dahil kung mahal natin, kung iniibig natin ang Panginoon, kailangan susunod tayo sa lahat ng ipinauutos ng Panginoon. Na dapat sumunod tayo, yung pagsunod natin, ito'y
isasagawa lahat ng gusto ng Panginoon upang tayo'y katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya, ito ang naano ko, ang pag-ibig talaga, tayo nakapundasyon. Kaya, hindi natin magagawa ang ginagawa natin kung hindi natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo nga ligtas, kaya tayo may kasiguruhan, itong ginagawa natin, doon sa pagtanggap natin, itong ginagawa natin, ay ito ay karugtong lang ng pagtanggap natin. Hindi yung tinanggap lang natin kasi ang kaligtasan ay tama na. May gagawin tayo. Kaya itong ginagawa din natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Yun ang pagkaunawa ko. Kaya kung tayo ay umibig na ganito, na malawak din ang ating pag-ibig, hindi lang tayo dito, kundi kahit saan tayo mapunta, makikita sa atin na ang pag-ibig ni Kristo ay dala-dala natin. Katulad ng ito, na kung gayain natin ang pag-ibig ng Diyos, na wala siyang pinipili. Ganon din tayo, lahat ng mga pamilya natin, kasi una sa pamilya natin. Tapos ang mga kapitbahay, kung kakilala, kaibigan, kung mayroon tayong, ayun ang gusto ng Panginoon. Kaya dito niya sinasabi na malawak na pag-ibig ay gayain natin ang pag-ibig ni Kristo. Kasi kung tayo nga ay walang pag-ibig, na hindi niya makikita sa buhay natin, hindi makikita ng tao, na tayo nag-iibigan, nagmamalasakitan, hindi natin nagagawa ang pinagagawa ng Diyos, wala tayong pag-ibig. Kasi sa John 14, ano ba yun? Hindi ko alam kung ano pa niya. Ang tumutupad sa aking sumusunod at tumutupad sa aking salita ay siyang umiibig sa akin. Sabi niya. Oh. Ayan, ay hindi lang sa sinabi tumutupad at sumusunod. Kasi hindi yung susunod ka lang. Katulad nung halimbawa, inutusan ka, sumunod ka lang. Na magbaon ka doon lang. Ihatid mo lang, halimbawa magbaon ka sa bukid, sumunod ka nga na nagbaon lang. Pero hindi mo naman gampanan yung gawain na para pakainin sila, isunod mo lang. Walang silbi yun. Diba? Ganun lang ang halimbawa. Kasi ang pagsunod natin sa Panginoon, pagsunod, pagsagawa, pagtupad at pagsasagawa. Kaya, ayun po, ang alam ko. At sasabihin nila, kung tayo hindi rin sumusunod, magaling man tayong magsalita, ay, halimbawa, tayo ay kaya din natin magsalita kung wala ang pag-ibig sa atin. Walang kwenta ang ating pagsasalita. Amen. Diba? Magaling ka man, marami kang alam sa Bible. Kasi marami rin nag-aaral sa Bible, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi naman nila hangad na maluwalhati ang Panginoon, kundi para sa sarili lang nila. Amen. Diba? Yung makikipag-debate lang. Para tayong sa Corinthians 13, 1 Corinthians 13, aman ako ng wika ng mga tao, ang mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para akong batingaw na umaalingaw-ngaw. Kaya kahit marami tayong alam sa Biblia, salita ng Diyos, mag-share tayo halimbawa, marami tayong alam, hindi naman nakikita sa buhay natin. Katulad nga ng batingaw, umaalingaw mo, walang makikinig sa'yo. Dahil hindi naman nakikita ang katunayan sa buhay mo. Ganon ang ano ko. Kaya sabi nga niya, parang batingaw at parang kumpyang na maingay. Kaya sabi niya dito, Diyos, kung ano man ang aking kakayanang magsalita, mensahe mula sa Diyos, at umanawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman ko, at lahat ng pananampalataya,
ano pat mapapalipat ko pa ang bundok kung mayroong kapangyarihan na ganyan. Ngunit wala ka namang wala akong pag-ibig. Ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. O di, hindi ka nakakalugod sa Panginoon. Ito ang tunay na pag-ibig nandito. Ang pag-ibig ay matyaga. Ito, magandang loob, hindi magagalitin, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ayon ang alam ko. Pag-ibig ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil pag-ibig din ang puhunan ng Diyos nung tayo'y tawagin niya. At pag-ibig ang tinanggap natin para tayo maligtas patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Man. So yan, ang merienda namin, tapos na po ang gawain ng mga nanay. Yung iba ayaw ng juice, kaya kape na lang daw. Star Maripe. Ayan. Ari maganggaga namin seniors. Paano nga yung ano? Sige na po. Paano nga yung ano ko? Kain na po. Yan. Walang bigyan lang, Tin. Sa amin. No, gabay ni Diyos, danong, kape. Puli kila.